Magandang araw mga kababayan. Kung gigil na gigil si Risa Hontiveros, Coco Pimentel na ma-impeach itong si Vice President Sara at masimulan ang pagbasa ng article of impeachment laban kay Vice President Sara, samantala hindi naman natuloy, so kahihiyan po yung kaninang inabot. Ito ngayon si Gatchalian, panay po yaw-yaw at pagkakaroon ng mga media interview at pagsasalita na mali daw po. Hindi daw po dumaan sa tamang proseso, hindi daw po sinunod yung batas, kumbaga unconstitutional daw po ang nangyaring botohan para ibalik sa House of Representatives itong impeachment complaint against kay Vice President Sara. Kaya ang tanong natin, sa magkanong cash sunduan kung bakit ganito kagigil si Gatchalian, mga kababayan, at hindi niya kayang respetuhin ang naging demokrasyang paraan ng pagboto ng mga kapwa niya senatorial impeachment judges, mga kababayan. Sige, pakinggan muna natin ang kanyang mga sinasabi. Kay Senator Sherwin Gatchalian, walang ibinigay na kapangyarihan ang saligang batas sa impeachment court na isauli sa Kamara ang ipinasa ng articles of impeachment. Isa si Gatchalian sa 5 senator judges. Ito yung sinasabi ni Chis Escudero. Kung sinasabi mong unconstitutional at talagang mali, pumunta ka sa Supreme Court. Bakit hanggang ngayon wala pa rin gumagalaw na pumunta sa Supreme Court? Puro lang po sila media interview, pagsasalita. Bakit? Dahil alam nila kung dadalhin nila sa Supreme Court, una, matagal. Pangalawa, baka mapahiya sila. No? Ang purpose lang nila para may media interview, no? Para painitin ang issue at palabasin na mali ang mga senador na bumoto na ibalik sa House of Representatives ang impeachment complaint at palabasin na tama sila at palabasin din nila, no, na talagang may ninakaw si Vice President Sara. Yan ang kanilang political propaganda. Natutol na ibalik ito sa Kamara. Umaasa si Gatchalian na magiging patas ang kapwa senator judges sa pagtimbang ng mga ebidensyang ilalatag sa impeachment trial. Kahit na nakasulat sa rules of impeachment, impartial, fair, ang aking pag-aanalisa, madadala mo rin yung political leanings mo at political loyalty mo sa loob. Siyempre, kalokohan yan mga kababayan po natin. Di ba? Politika yan eh. Kaya nga kayo mga politician kasi yung pinag-uusapan dyan, politika. No? Nandyan yung intensyon na matulungan ang bansa natin, matulungan ang sambayan ng Pilipino, magserbisyo. Pero hindi mo mawala yung pagiging loyal sa organisasyon, sa grupo, at pagkakaibigan. Lalo na alam nila na walang kasalanan si VP Sara. So bakit ka magsusuporta doon? Unang-una, alam mo naman yung mga gustong mangyari, no? Nila Risa, nila Coco, no? Itong mga makaliwang grupo, yung mga tambaloslos na mga ambisyoso, sabi ni Amy Marcos, hanggang ambisyon lang kayo. Diba? So, nandyan po yung politika and yung proseso ng impeachment kay Vice President Sara. Diba? Ano bang ginawa nila? Pamumulitika. Na-impeach si VP Sara sa House of Representatives dahil sa kasunduan. Diba? Ng impeachment. Mahirap alisin yan eh. Talagang babagsak yan sa konsensya ng mga senator judges, no? At yun ang aking hinuhope, no? Yun ang aking ninanais na pumasok na dito yung conviction at konsensya ng bawat isa. Dumipensa. Ang tanong, ikaw ba na konsensya ka? Diba? At hindi niya ba naintindihan kung ano yung naging proseso ng impeachment? Hindi ba niya nalaman, no? Hindi niya ba alam kung ano yung katotohanan? Hindi niya ba nabasa yung mga article of impeachment? Kung ano yung pinagbabasihan nila doon sa impeachment complaint against kay Vice President Sara. At yung 125 million, tingnan nyo naman kasi mga kababayan natin. Tingnan po, 125 million lang yung anomalya ng corruption kay Vice President Sara. Bongbong Marcos, para yung confidential fund, 4.5 billion. Kumpara mo sa 125 million. Yung mga bilyonis na anomalya sa pagbenta ng ginto, pera ng GSIS, SSS, Land Bank, Development Bank na inilagay sa Maharlika Investment Fund. Nasaan yung Maharlika Investment Fund? Wala. Yung pera ng PhilHealth, yung flood control, yung anomalya sa loto, yung pagbenta ng shares and assets, yung pagpapakain noong SUNA, isang araw lang, 20 million. Sa SUNA naman, magkano ibabudget?
yung kanilang pag-travel, yung maanomali ang pamumudmud ng ayuda. Pucha, ang dami. Pero si BP Sara, yung kanilang tinatarget. Hindi halata, no? Buti na lang itong si Senator Tolentino, no, ay nanindigan ngayon. Kasi na-realize niya na mali yung kanyang pagsusuporta dito kay Bongbong Marcos. Naman si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa mga puna na tila nag-aabogado ang ilang senator judges para sa pangalawang pangulo. Hindi po natin masisisi yung iba na kumilos ng gano'n. Siguro kung ang tinutukoy dyan ay si Senator De La Rosa, ayoko naman pangunahan, siguro hindi rin maiaalis sa kanya yung emosyon. Oo naman, syempre, no, kaibigan mo yan at alam mo naman yung dahilan ng impeachment para hindi lang makatakbo sa 2028, di ba? Hindi rin maiaalis sa kanya yung personal niyang pananalita. Sa ngayon, idineklara ng Kamara na naaayon sa konstitusyon ang prosesong dinaanan ng impeachment. Kung naayon sa konstitusyon ang ginawa nilang proseso ng impeachment kay BP Sara, na napakasimple lang yung hinihingi sa kanila, no? Mag-comply na lang po sila, mga kababayan po natin. Mag-comply po sila sa hinihiling ng impeachment court, kasi kung hindi sila mag-comply, sabi nga ng impeachment court, ay baka i-contempt sila. So, maganda yan kung i-contempt sila, mga kababayan. Kasi yung mga yan, no? Yung mga prosecutors panel na yan, isanay po sila mag-contempt. So, maganda sila naman po i-contempt ng senatorial judges. So, ito, pakinggan natin, mga kababayan, yung paliwanag ni Attorney Niel Abayon patungkol po dito sa impeachment. Sige, pakinggan natin, mga kababayan. Nasabi so far, dapat daw si Vice President Sara o yung defense mismo ang nag-motion to dismiss, hindi daw dapat yung mga senator na to. And because of that, they became quote-unquote defense lawyers ni Vice President Sara Duterte. So, ang sasabihin ko lang po dyan, that is an incorrect assessment or interpretation of the di ba? So, incorrect assessment and interpretation. Siyempre, mga kababayan po natin, no? Kailangan nila questionin kung may nakikita po silang mali. Ika nga, no? Hindi mo kailangang maging abogado, pero kung alam mong mali, bakit mo pa ipagpapatuloy yung nangyayaring proseso na in the first place may mali? So, hindi kasi matama ng isang pagkakamali pa yung nauna ng kamalian. So, kung simula nila yon sa maling proseso ng pag-impeach kay BP Sara sa House of Representatives, tuloy-tuloy yung pagtatakip nila ng kamalian. So, akala ba nila yung taong bayan ay nanahimik lang? Akala ba nila yung taong bayan tanggapin na lang yung mali nilang ginagawa? Hindi. And of course, kung batas yung pag-uusapan, ito po yung mga paliwanag nga ng mga eksperto sa batas. At ang sinasabing may full authority po ang impeachment court para magdagdag o magbawas ng kanilang roles. So, pwede nilang gawin itong remand na ito, mga kababayan. And siyempre, interpretation ng bawat mga senador, no, o bawat mga magagaling na abogado at mayroon pa mga pare, so tayo rin, magkaroon din po tayo ng opinion patungkol dito, no? And simple lang yung hamon ni Chis Escudero, pumunta kayo sa Supreme Court. Bakit wala pa rin pupunta? Ano pang inaantay nila? situation, okay? Not just because these senators question the case of the impeachment case of Vice President Sara Duterte due to potential constitutional violations is equivalent already to them becoming the defense lawyers of Vice President Sara Duterte. Hindi po yan ganyan, okay? Kasi like what I explained yesterday, ang korte po has the power to issue orders, okay? And if it has the power to issue orders, isa po sa mga orders na yan is to determine the preliminary matters of a case. Tapos kung tingin po nila meron silang ground to dismiss the case on the preliminary level, pwede po yan i-issue ng korte or ng yan. Kasi korte nga sila di ba? Sila po yung impeachment court. So kung may nakita silang mga dahilan kung kailangang ibalik o kailangang i-dismiss, kaya nilang gawin. Dahil sila po is may full authority. So napakagaling po yung paliwanag ni Attorney Niel Abayon. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, andyan po sa kanyang Facebook and of course sa kanyang TikTok and sa kanyang YouTube yung kanyang mga paliwanag. So, kinuha lang po natin ang napakasimpleng paliwanag, no? Na yung korte ay mayroon po silang sariling kakayanan, no? Pwede nilang i-dismiss. And of course, itong pag-remand, yan po is parte ng karapatan or full privilege
authority ng impeachment court. Kaya yan si Risa Hontiveros, mga kababayan po natin, no, na binabatikos ngayon dahil po sa kanyang pagmamaldita at kitang-kita, no, kung paano po siya tinuturuan, kung paano po siya kinukutsing ng kanyang abogado ba dyan, legal counsel niya, o yung kanyang assistant. Anong sabi sa kanya, mga kababayan po natin, ng AI? Kuha muna tayo ng video mula kay AI. Binubuli ngayon si Risa Hontiveros, ano mensahe mo? Sabi nga ng matatanda, hindi uubra ang masasakit na salita sa makakapalang muka. Deserve. Ulitin natin, mga kababayan, ang kulit nito. Ulitin nyo po, no? Ito, maganda to kung mapanood ni Risa Hontiveros. Binubuli ngayon si Risa Hontiveros, ano mensahe mo? Sabi nga ng matatanda, hindi uubra ang masasakit na salita sa makakapalang muka. Agoy! Hindi ubra ang masasakit na salita sa makakapal ang muka. Deserve. Makakapal ang muka, mga kababayan po natin. So, of course, again, itong si Risa Hontiveros na napaka-ambisyosa, mga kababayan po natin, no? Nangangarap na maging presidente, kaya lahat na lang, no, na pwede niyang gawin, no, desperate moves ba gusto nilang gawin para ma-impeach si BP Sara ay gagawin po nila. So parang dilema rin, no, napaka nila desperada na ngayon para ma-impeach si BP Sara kasi may mga personal agenda po sila at kinakatakutan kaya ayaw nila maibalik si Vice President Sara o ayaw nila maibalik ang isang Duterte sa Malacanang. So, of course, si Marcos Sr. kinakabahan din yan, mga kababayan. May mga pananagutan yan. O, si Torre, Rimolias. Yan, may mga panagutan yan. Marvel. Ako po, mga kababayan po natin. May ano yan sila, may mga utang na dapat bayaran. Kaya sigurado sila yan kasama sa mga natatakot ngayon.